Isinailalim na sa state of calamity ang buong Metro Manila. Dahil po yan sa malawakang pagbahang dulot ng habagat na pinalalakas ng Bagyong Carina. Kasabay nito, ipinag-utos naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbibigay prioridad sa sinalanta ng bagyo sa Region 3 at maging ng Calabarzon. Makibalita tayo kay Mar Gabriel. Yung whiteboard. A motion is hereby approved that Metro Manila is now in a state of calamity. 12 alkalde sa Metro Manila ang sumang-ayon na isailalim sa state of calamity ang buong Kamaynilaan. Mismong si DILG Secretary Benhur Abalos ang nanguna sa isinagawang council meeting sa gitna ng malawakang pagbaha na nararanasan sa Metro Manila. Kasama sa mga sumang-ayon dito, si Quezon City Mayor Joy Belmonte na nagsabi na aabot sa 22,000 residente ang inilikas at dinala sa mga evacuation centers. Pabor din dyan si Navotas Mayor John Ray Chanco, lalo't nasa 80% daw ng lungsod ang lubog sa baha. Sinang-ayunan din yan ang lungsod ng Caloocan kung saan matindi rin ang nararanasang pagbaha. Katunayan, na-deploy na raw nila ang lahat ng kanilang manpower para sa rescue operations. Ang Makati City, nakapagtala lang ng higit 100 evacuee, kaya handa raw silang magpadala ng tulong sa mga apektadong lungsod. Ipagagamit daw nila ang kanilang mga rescue boat at mga tauhan para sa rescue operations. But what is important right now, magkaroon tayo ng koordinasyon. Yung po sa DSWD, ipapalo up na lang po namin yung request po ninyo, lalo na doon sa mga talagang severely affected like Quezon City and part of Camanaba. Hindi naman nakadalo sa pulong ang alkalde ng Malabon, Marikina, Valenzuela, Las Piñas at Parañaque City na abala raw sa pagtugon sa mga residente. Si Mayor Marcy, wala siya very easy down, isa sa mga mayor na dapat din natin tulungan, alalayan po natin. At ang request ko lang, kung talagang dagang sa evacuees, we can tell, let's try to find optional other evacuation centers. Kaninang umaga, pinangunahan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang situation briefing sa Office of the Civil Defense. Inatasan ng Pangulo ang iba't ibang ahensya na iprioridad ang mga lugar na isolated dahil sa mga pagbaha at landslide. Pinatututukan niya rin ang sitwasyon sa mga evacuation center, partikular sa Region 3 at sa Calabarzon. Baka maging matagal pa yan, hindi bababa ang tubig. So yung mga stockpile ninyo, ready for those areas. And again, the isolated communities, the minute dapat nakatutok na tayo na the minute na maipasok natin, pumasok na tayo kaagad tayo. Because they haven't seen any help for mga 2 araw na siguro yan na hindi kumakain. Pinababantayan din ng Pangulo ang mga residente na posibleng maapektuhan ng pagpapakawala ng tubig mula sa mga dam. Partikular na dyan ang Ipo at ang Binga Dam na nagpakawala ng tubig kaninang alas 11 ng umaga. Identify ninyo yung communities, yung mga barangay na matatamaan. Then, andyan natin, tawagan mo na yung mga LGU. Sabihin nyo, ganito ang mangyayari. They make an assessment. Sila naman talagang first responder. They can make an assessment na kung saan dadalhin, kung itatabi lang muna o dadalhin talaga sa evacuation center, etc. etc. Then DSWD has to also respond because kung talagang nasira ang bahay, na ganito, hindi sila, kahit na wala ng tubig, wala silang titira. Tiniyak naman ng DSWD na may sapat silang supply ng pagkain at karagdagang pondo para sa mga apektado ng bagyo. We have already prepositioned goods. We have a total of around more than 1 million FFPs and other food items and non-food items with a total standby funds plus stockpile funds of 2.6 billion pesos, Mr. President. Ikinatuwa naman ng Pangulo ang mabilis na pagtugon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno dahil na rin sa mga nakalatag na standard operating procedure tuwing may kalamidad. Mar Gabriel, para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime.
Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @net25tv.